kung sino bang mas magaling sa amin ni Saito maglaro ng tae. Sa paparating na Unibersikulo 13, maghaharap ang dalawang bigating MC pagdating sa pagpapatawa. Yan nga ay ang tapatan nila Zaito at Manda Baliw. Veterano at alamat na sa liga, kontra sa isang gutom na MC na merong gustong patunayan. Sino nga ba ang lumalabas na yamado at sino ang dihado sa bakbakan na to? Tara at pag-usapan natin yan. Napakaganda ng matchup na to at kung tutuusin sa lahat ng kategorya ay halos magkapareho sila. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, lahat tayo ay may kanya-kanyang boses at pananaw. Kaya naman lahat ng maririnig nyo sa video na to ay pang sariling opinion ko lamang at alam ko na meron din kayong sariling opinion pagdating sa usapin na to. Pwede nyo yan i-comment sa ibaba at mas maganda kung healthy discussion yung mabobuo natin dyan. At gaya ng mga nagdaang content natin patungkol sa mga matchup ay meron ulit tayong mga categories na ilalatag. At ang unang kategorya sa ating listahan, ang delivery. Pareho tong mahusay bumitaw sa mga inihahain nilang piyesa. Nagagampanan nila kung paano nga ba yung tamang atake sa pag-spit ng linya, kaya naman madali itong nakukuha ng mga nanonood. Pareho din tong may kulit sa pagbigkas, kaya naman mas dama, especially kapag patawang linya yung binabanat. Pero para sa akin, ibibigay ko yung kategorya na to kay Manda Baliw, pero gahib lang lamang lang. Siguro kung pagbabasihan natin yung mga nagdaang battle nila, mas naging malinis yung pagtatanghal ni Manda. Pero syempre medyo matagal nagpahinga si Zaito, kaya pwedeng hindi sapat yung rason na to. Pero yun nga, props sa mga malilinis na performance ni Manda Baliw, kaya sa kanya natin to itatantos. May nasagap akong issue. Sinasaktan mo daw jowa mo. Is it true? Naglalambing lang naman si May. Sabi niya, Jeram, I miss you. Pariband mo naman ako. Kaya tinreat mo siya ng Brazilian Jiu-Jitsu. Sunod, ang creativity. Parehong malikhain sa pag-iisip ng linya si Zaito at Manda Baliw. Hindi na nila kailangan yung mga komplikadong salitaan, pero nagagawa pa rin nila maging unique yung bara, mapa-jokes man yan o seryoso. Kaya para sa kategory na to, ibigay natin to sa kanila ng patas o tabla. Hip-hop Galaxy ni Aklas. Therapy session ni Akata. Tol, wala yang sinabi. Sa hip-hop Jurassic World ni Manda B. T-Rex pa lang pinapakita ko. Paano pa kaya pag nilabas ko na si Barney? I love you, you love me. We're a happy family. Bata ka pa, Mot? Marami ka pang kakainin, marami ka pang kanin na isusubo sa bibig. Nasaan ka ng mga panahong pinanako yung tatay mo sa liig? Ako yung isa sa mga batang lumaki sa lugar na kung saan ka kasalukuyang hinuhubog. Mga mama ang kinamulatan kong kasabayang dumudurog. Walang sapin ang mga talampakang sanay na sa tulis ng mga bubog. Pero hindi kayang ipaliwanag ang saya pag maliligo na sa ilog. Sa pangatlong pwesto, ang jokes. Gaya ng nabanggit ko kanina, pareho tong bigatin pagdating sa pagpapatawa. Ito yung ginagamit nilang estilo kapag sumasampa sa entablado at walang duda na bawat isa sa kanila ay parehong mahusay sa aspeto na to. Pero ito, pang sariling opinion ko lamang at maaaring yung iba sa inyo ay hindi sumang-ayon dito. Para sa akin, lalamang si Zaito dito, siguro mas patok at mas pangmasa yung mga patawan na linya na binibitaw niya. At base sa nabuo niyang karakter sa liga ay epektibo yun. Sasalangan ko ng 1/4 yung tatay mong stroke. Pag palong-palo na, papalu-paluin ko sa ulo ng jantok. Nanakawin ko yung mga kaldero nyo, kutsara at mga sandok. Yung first class yung bigas, papalitan ko ng NFA na may bukbok. Tatanggalin ko lahat ng channel, pati o shopping sa TV nyo. Kahit wala kayong internet gamit 3315, magpe-Facebook live ako. At dahil idol kita, Flick, gagayahin ko yung kanta mo. Binugbog ka sa kubang ng Bisayang taga-indang, nagulantang sa lakas ng malasipang tikbalang. Huwag umastang nakapaslang, para kang nabaliw lang. Mas maganda kantahin mo, sit-sirit-sit alibangbang. Sunod, ang technicality. Pareho tong nakilala bilang komedyante sa liga, pero mapanakit at madiin din kapag bumitaw na ng mga seryoso at teknikal na linyahan. Digit lang din sila sa kategorya na to, pero base sa mga nagdaang battles nila, lalamang si Zaito kapag seryosong katagana ang pinag-uusapan. Kaya malas, dahil ikaw yung una kong pinugutan, unang ulong pinagulong na magsisilbing palatandaan, hudyat sa lahat at paalala na mag-iinsayo ng mahusay, pagkat lahat ng sasalubong sa akin ay ginawang ko na ng hukay. Sobrang paraya, di ko na malayang nawala na rin yung gana. Pero ewan ko, tignan natin, malay natin bumalik. Pero yung mga gaya mong walang bilang sa talampakan ko humalik.
Ano, masakit ba? Kasi yan ang totoo. Pati ako natatakot na pag ako na nagseryoso. Rhyming ability. Pareho silang may abilidad na bumuo ng mga solido na rima, pero siguro ibibigay natin to kay Manda Baliw. Mas malinis at maayos siya magtahi ng rhyme kaya swabe sa tenga kapag pinakinggan. Pero the show must go on, sir. Lahat kami nakabukas ilaw ng cellphone. Kala mo may concert. Ang akin lang concern, magbayad ka ng kuryente, tapos nakakatakot yung lugar nyo, parang wrong turn. Puro motor inaatupag kaysa sa kanyang family. Kala niya mayaman siya, di nakita reality. Sabi ng anak mo, Daddy, bili mo ko chicken sa Jollibee. At dahil wala ka ng pera, ang binili mo, chicken flavor Lucky Me. Gayahin mo ako. Ang pag-ibig sa pamilya ay wagas. Laging handa para sa bukas, bulsa man lagi may butas. Minsan nakakaiyak pero ganyan talaga pag nagmamahal parang sibuyas. Para sa sunod na pahina, ang consistency. Ito walang duda na kay Manda Baliw to. Mas naging batak siya sa mga battle nitong mga nagdaang taon kumpara kay Zaito na medyo matagal nagpahinga. Kumbaga mas naging matulis yung sandata ni Manda dahil sa patuloy na paghahasa kumpara sa armas ni Zaito na nakatabi lang. Pero bukod pa doon, kahit naging sunod-sunod yung mga laban ni Manda ay hindi natin siya nakitaan na nagpabaya kaya nararapat lang na sa kanya itong kategorya na to. May napanood ako laban niya dati, sabi mo, ikaw ay kinagat ng dengue. Baka ng lamok, leche. Siguro pag nasakmal ka ng aso, nakagat ka ng rabies pare. Siguro pag nabangga ka ng kotse, nasagasaan ka ng aksidente. Para kang manghuhula, alam mo mangyayari? Sunod, ang rebuttals. May kakayanan ng bawat isa sa kanila na magbalik ng linya ng kalaban pero sa usapin na to, ibibigay natin yan kay Zaito. Sa kada battle kasi niya, hindi nawawala at mas pinaninindigan niya yung rebuttal. Sa tuwing matatapos yung round ng kalaban, pinipilit niya na makapagbalik ng linya. Tapos kapag ginanahan at nag-freestyle pa to sa battle, kaya niyang ibalik yung buong round na inispit ng katunggali niyang MC. Kaya sige, mag-rebut ka na! Tungkol sa kulungan, tungkol sa bisyo, lahat ilaban mo. Pero bago ka sana mag-rebut, pakibalik muna yung mga instapa mo. Tangina mo, nang istapa raw ako. Gago, mabuti akong tao. Adik raw, tanga, magkaiba. Ikaw lulong na ako, biktima. Kaya kung sa Batang Quiapo, si Coco si Tanggol, ikaw naman si Tanggal. Ano sabi? Batang Quiapo. Anong panama sa totoong istorya ng buhay ko sa Lako? Nilakbay ko yung katotohanan ng mag-isa kahit malayo. Hanggang nakita ko't nakasalubong yung mga tunay na mga guro. Kaya ngayon, bitbit ko yung mga tunay na mga payo. Stage performance. Ito kay Manda Baliw ulit to dahil hindi natin may itatago na may mga sablay na pagtatanghal si Zaito sa taas ng entablado. Habang patuloy naman ang magandang ipinapakita ni Manda Baliw sa kada salang niya. Na-late pa. Iniwan ng eroplano. Banta nga talaga to. Bugok. Yung TF mo, kulang pa sa pinambayad sa rebook. Tumambay pa kasi sa parking lot. Tangina, napakabobo. Akala niya siguro pag aalis na, tatawagin siya ng piloto. Ban! Tara na, Ban! Alis tayo, Ban! Sa totoo lang, pareho nilang strength at the same time ay weakness yung pagiging aktibo ni Manda at pahinga ni Zaito sa battle rap. Si Manda Baliw naging active sa pakikipag-battle nitong mga nakaraang taon kaya naman nasa kanya yung momentum sa rap battle stage. Pero dahil mas aktibo siya at madalas mapanood na bunga-battle, pwedeng makaapekto yon dahil maaaring bawas na yung excitement ng mga tao sa kanya. Sa kabilang banda, si Zaito naman yung mas matagal na pahinga sa entablado ng flip top kaya mas nakaabang yung mga tao sa muli niyang pagbabalik. At pwede niyang gamitin yung lakas ng karisma niya para kontrolin yung laro. Pero dahil nga sa matagal siyang napahinga ay maaaring manibago o mga paulit siya sa muli niyang pagsalang. Pero syempre, hindi pa naman tayo sigurado na mangyayari yung mga senaryo na yan at sa tingin ko naman, kaya nilang solusyonan yung mga posible na problema na yan. Si Manda yung lumalabas na underdog dito kaya mas gutom yan at may gustong patunayan at syempre, hindi rin niya sasayangin yung pagkakataon na to. Si Zaito naman, syempre, veterano na yan kaya malamang nakaplano na yung adjustment na gagawin niya sa entablado. At yan nga ang ating preview battle sa paparating na tapatan ni Manda Baliw kontra kay Zaito na gaganapin sa Unibersikulo 13. Kayo mga tol, sino sa tingin nyo ang mananalo sa bakbakan na to? Pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. At bago tayo matapos, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel ay iniimbitahan kita na mag-subscribe para maging updated sa mga paparating pa nating content. At syempre, like mo na rin yung video na to bilang suporta.